Alam nyo ba, okay? Alam nyo ba, teka lang ha, meron kasing nagbigay sa akin ng ano, ng start na tayo ha, start na tayo, okay? Start na tayo ng bonggang-bongga. Pero ito ikukuwento ko lang, kasi merong isang very popular and very respected na ano 'no, na ang tawag dito, very respected na survey company, survey organization na nagsagawa ng isang survey. Teka lang ha. Naggawa ng isang survey. Wait. Nasaan na ba 'yun? Ayan, okay. Naggawa ng favorability survey. And this survey was actually completed. Yung coverage ng survey was November 6 to 2024. They were able to complete the survey the survey report December 2. Ayan. Pero kasi siyempre dahil mukhang hindi nila 'to ilalabas, eh. So nakuha ko lang 'to dahil merong nagputing ahas sa akin, okay? Siyempre hindi natin ipapahamak yung survey company na yon. But this survey is the result of strategic focus group discussion and a customized nationwide survey in the Philippines. So natatandaan nyo, di ba, napag-usapan na natin to, yung mga survey na yan, meron kasing survey na PR, pero meron yung survey na totoo. Okay? So this survey, ito yung talagang survey na kung sino man nagpagawa nito, they really want to know kung ano ang totoong pulso ng bayan. Okay? They really want to know kung ano ang totoong pulso ng bayan. At itong hawak ko ngayon na survey, kagaya sinabi ko sa inyo, ay strategic focus group discussion and a customized nationwide survey in order to understand kung ano yung ano no, yung what is favorable sa mga mamamayan, sa ano 'no, sa population, okay. Basically, ang pinaka-major na tanong dito is, nasa right track ba ang bansa? Nasa tamang direksyon ba ang bansa? Ayan, okay. Teka lang, let me just ano, uh, teka lang. Okay. So anyway, yung question is whether or not favorability survey 'to, eh. So, yung isang tanong is, kung nasa right track ba ang bansa, okay? Kung nasa tamang direksyon ba ang bansa, okay? Ayon dun sa survey, ang base dun sa mga na-survey nila, 41% ang nagsabi na nasa right direction ang bansa. 41%, okay? Na nasa tamang direksyon ang bansa. This is actually less than 10 points kumpara dun sa previous survey nila. Ngayon, yung nagsabi na nasa wrong track ang bansa, okay? Yung nagsabi na nasa wrong track ang bansa ay 49%. Okay? This is plus 9% dun sa previous survey na ginawa nila. Merong 4% na undecided, merong 6% na do not know. Okay? So, it's very, very important to really make people understand what's going on. Sa ngayon kasi parang medyo hati pa siya, eh. Medyo hati pa yung hati pa yung perception ng mga tao. Kasi,
yun nga, yung wrong track na naniniwala na nasa mali tayong daan is 49%. Hindi pa natin na-achieve yung majority. Pero, guys, ang ano dito is that this is plus 9% from the previous survey. As of November 2024, talagang dumami, talaga nag-jump talaga by plus 9% yung mga taong naniniwala na mali na talaga yung daan na tinatahak natin. So that is why it's very, very important to educate your friends, your co-worker, your family members sa real situation. We really have to achieve that majority, majority, majority numbers. Ganon. Kasi ito sa survey na 'to, 41 yung nagsasabi na nasa right direction. 49 tayo na nagsasabi na hindi right direction. Ayun. Ngayon, 48% ang nagsasabi na fini-favor nila yung performance ni Bongbong Marcos. Okay? 48% they said that that Bongbong Marcos is favorable. Unfavorable is 42%. Okay? So, kay Bongbong Marcos, yung nagfe-favor sa kanya nabawasan ng 4% dun sa previous na survey. Yung unfavorable sa kanya nadagdagan ng 2%. Okay? So, yun yung trend kay Bongbong Marcos. Okay? Pagkatapos, kay Inday Sara naman, ang favorable sa kanya, okay, 52%. Guys, nadagdagan pa siya ng 2% from the previous survey. Ganon. Unfavorable sa kanya is 38%. Okay? Ang ano dito kay Inday, nadagdagan siya ng favorable ng 2% pero nadagdagan rin ng unfavorable sa kanya. So ibig sabihin, it's really really very important at this point that we protect Inday. Kasi kahit papaano kumakagat yung black propaganda kay Inday eh. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo ha, itong survey na to, this is not gonna be published. This is not gonna be published. I'm telling you. Nakuha ko lang tong survey na to dahil meron tayong alitap-tap, okay, na nagbigay ng kopya nitong survey na to. And this is coming from a very, very respected survey company who they do not expect na ipapublish. Ganon. Hindi, yung nagbigay sa akin ito, hindi niya ina-expect na ipapublish tong survey na to. So, ibig sabihin, itong survey na to, more or less, this is really the most objective survey. Ayun. Okay? So, ang sabi dito, ang favorable kay Inday is 52%. Kay Bongbong bumaba, Kay Bongbong bumaba yung favorable sa kanya. -4 siya, 48%. Bumaba ng -4. Kay Inday, 52%, tumaas ng 2%. Okay? However, yung kay Inday kasi, yung unfavorable sa kanya, tumaas din by 2%. 38% ng mga tinanong sa survey na ito of 1,600 respondent said that they do not favor Inday. Okay? 10% doon sa population, so 1,600 na tinanong nila, 10% doon is undecided. Ayan, okay? So, it's very, very important that we really make our number undoubtedly the majority. Kailangan talaga mas mag-ingay pa tayo, mas magsalita, kausapin ng mga kaibigan ko. We really have to explain to them the issues of our society. Kasi tawag dito, talagang tatalunin talaga nito yung if they are going to win based on perception, yung mga policies ng Marcos administration, yan ang magwawagi. Yan ang magwawagi. So we have to really show to them that tayo yung majority. And so they will be forced to change the course of policy making dito sa bansang to. Wait lang ha. Ayan, okay. Ayun. So we really have to change that that perception. Make ourselves undoubtedly majority. So para mapilitan sila. Mapilitan silang mag-change ng perception. Ayan. Okay? Eto.
ito yung another crucial, no? But this one kasi, ano to eh, hanggang November 21 to eh. November 21 yung question. So, kumbaga parang, ang dami na kasing event na nangyari after ng November 21. So, but as of November 21, 2024, ito yung response ng mga survey respondent tungkol do sa impeachment ni Inday Sara. Ang sabi, I am in favor, whether or not in favor of the impeachment of Inday Sara. Okay. 29% is saying that they are in favor. 29% is saying that they are in favor of Inday Sara's impeachment. 11% undecided. 12% do not know. 48% is saying that we strongly oppose the impeachment of Inday Sara. So, makita naman, grabe, malaki talaga sa parte ng population yung nagsasabi na against sila doon sa impeachment ni Inday. Pero, nevertheless, I think, no, we really need to make our opposition louder. Kailangan talaga yung undoubtedly majority, dapat ganon. Ayan, para matakot tong mga to. Para matakot sila kasi kung majority tayo, it's going to translate into vote. At pagka nakita nila na parang ay majority yung preference na ganon, it's going to affect their position on certain issues. Ayan. Okay, well anyway, nandito ang ating moisturize. Ang ating moisturize na ka-moisture. Ayan, kumusta naman? Kumusta naman? Pagpapakadalubhasa. Girl, meron ka pang hindi binibigay sa akin. Hindi nga ang pangalan nito yung server unavailable. Ngayon? Hello everyone mga ka-moisture. Ano ay ang topic natin? May topic pa ba sa mundo? Ang tawag dito, Tingog Party List, MOA. Kakaloka to. Wait again. Oo. Party list? Tingog Party List. Meron silang MOA with Okay. Pero before we go there, actually, yung mga materials na hinanda ko ngayon, yan nga yung sa Tingog Party List. Materials ka, girl? Yes! Materials. Ngayon, up on level ka na ngayon, ha? May materials ka na, naka-makeup ka pa. Naka-makeup pa ako. Iba't ka-moisture. At nag-moisturize din ako. May eye makeup pa. Iba to mga ka-moisture, ha? Prepared po sa ating class presentation ngayon ang inyong kaklasing Joey Deville. Yes. Okay, so ano ba yung presentation mo? Yes, Ayun. ano ba yung presentation mo? Oo. Start muna tayo sa anyway, na-mention ko na nga yung ibibigay ko pala sa iyo yung copy nung survey na tinutukoy ko. May nagbigay kasi sa akin ng survey na, di ba napag-usapan natin before yung survey na pang PR, yung nilalabas, tapos yung survey na katotohanan. Oo, ganon. So yung sa survey na katotohanan, yung sa survey na katotohanan, favorability survey siya eh. Tapos, yung nagbigay sa akin, sabi niya, ay, Joey, hindi to mapapublish. Pero sana mapag-usapan ninyo. Sabi niya. Okay. Ayun. So ngayon, yung survey na yon, teka nga, share ko sa'yo. Kumakain lang ako mga ka-moisture, ha? Alam mo niya naman. Minsan lang ako kumain sa mundong ito. Teka lang, ha? Wait. Hello, binabati ko lang muna ang mga ka-moisture nating bumabati sa atin, Joey. Si Horwan, si JJ, si Clary MG, si Vien. Tagal naman ni Joey, napapagod na akong bumati. Eto na. Nasaan ko na sa'yo yung yung... Birthday mo pala, Joey? Hindi ka birthday! Ito naka-lipstick lang ako, birthday ko na agad. Pota kayo. Ayun.
So anyway yon, yung survey, of course, Inday is still the most favored public official. Okay. Pero yung favorability ni Bongbong is still at 48%. Although bumaba yun at ng -4. Pagkatapos, yung unfavorable sa kanya nag-increase ng +2. Yung kay Inday, yung favorability niya nagtaas ng +2, pero yung unfavorability niya nagtaas din ng +2. Ganon. So medyo, ibig sabihin medyo kumakagat yung black propaganda kay Inday, 'di ba, kahit papaano. Okay. Oo, ayun. Tapos, when asked if we are in the right direction, 49% of Filipinos surveyed said that we are in the wrong track. Na mali na yung course natin. 49% ang nagsasabi na mali na yung tinatahak nating daan. Ang nagsasabi na nasa right direction tayo is 41%. Mataas pa rin. Mataas pa rin, correct. Hati pa rin eh. Yun yung reality eh. Yun yung ito, mataas pa rin. Ang undecided 4% and don't know 6%. So that's why I am telling everyone earlier, we really, if ang isa sa mga challenging dyan, how are we going to make it undeniably majority na aspiration yung, 'di ba, na ganito yung perception ng tao, ganyan. I think it's malayo kasi yung mga usapin sa maraming tao eh. Totoo. Like for example, yung flood control. Mm-mm. Yung madalas naman binabaha, madalas naman silang binabaha ng buong buhay nila. Alam mo yun? Oo. So parang it doesn't make any difference. Alam mo yun, Bongbong doesn't make any difference in their lives. Kasi, Bex, ko ikaw, binabaha na kayo dyan since kopong-kopong at wala naman nangyayari. So it doesn't make any difference kung walang gawin si Bongbong. Or kung may nakayang mamangyari. Parang it doesn't make any difference in their lives. True. Ayun. Ano pa ba? Ayun lang. So yun lang naman yung dyan. Yun lang naman yung kalagayan dyan. To be fair, meron ba dyan geographical? Meron ba dyan geographical segregation? Geographical segregation? Ang sinasabi lang sa Davao and Cebu, yun yung mga lugar na talagang very, very well-liked si Inday. Cebu and Davao. Walang Luzon, Visayas, Mindanao? Wala eh. Walang Kasi na siya naka-FGD presentation na kasi to eh. Hindi ito yung raw data. Ayun. Well, naka-FGD presentation na siya. Ayun. Tapos ito kasi itong survey na to actually says that 90% ng around 90%, 67 to 90% ng sinurvey aware sila dun sa mga issues ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin ito yung ito yung mahirap dito kasi biruin mo 41% favorable kay Bongbong. 41% favorable kay Bongbong. Tapos 67 to 90% ng sinurvey, aware sila sa mga issues ni Bongbong. So, ibig sabihin, nung pinili nila na nasa right track pa rin ang bansa, at the same time, aware din sila dun sa mga issues ng administration. So, what are we going to do with that? Diba? Well, this is the reality. Sino na nagpapasurvey? Hindi nga pwedeng sabihin kasi nga in-house surveys to, diba? Binabasa ko yung survey. Alam mo kung bakit? Because, hindi mo nakita sa survey, na 40% says na their lives are better better than a year ago. So, ibig sabihin, gumanda yung buhay nila. So, actually, better now pala, mas kaunti kaysa sa mas kaunti. Mas last year, mas magandang buhay nila.
Ngayon, 31% na lang. Okay. Kaya you can see the difference. That's why marami pa ring favorable. Kita mo, 45%. Yung better now at saka same, basically, parang pwede mo siyang ilagay sa isang block na better, ibig sabihin, mas maganda yung buhay nila a year ago. Last year. Better now, it's better now. Better this year. And hindi na naman yung job satisfaction. They're rather satisfied. So, 45% are rather satisfied. Hindi ka naman magsasalita nito by if you're an ordinary person, they're not balancing everything in total. They're gonna look at, maayos ba yung trabaho ko ngayon? Hindi ba siguro yung trabaho ko ngayon under kay Bongbong? And then that's all they have to, think of. So, ayun. So, well, ang ano dito, 77% didn't receive PAD. Actually, majority of those people who asked didn't receive any benefits at all. Correct. So, ang general impression ko with this survey, the people have not reached tipping point. Kumbaga talagang diba? The people have not reached tipping point. Very, very tolerable pa ang situation ngayon. Diba? Well, with the favorability results. Kaya nga, no, this is very Filipino. Kaya nga, you cannot have wala nga siyang collective spirit. Like, for example, dito sa pinadala mo, 90% aware na ang question, ang nakalagay pa, ang issue, Popshi, president, is an addict using Coca-Cola. Alam niyo kung yung aware, 90%. And they don't care. Diba? They don't care. 41% still favors him. 90% are aware. 90% are aware na addictus benedictus siya. Pero 41% still favors him. Yeah. Ito pa. Second highest issue. Most of the national budget was embezzled by President Bongbong Marcos and his allies instead of using for assistance. So 86% aware na ganun ang issue, na in-embezzle nila ang pera ng taong bayan. But people are still okay. 41% are still 41% are still favors him. Think that the Philippines is going the right direction. Lahat actually they are aware na si Martin Romualdez, Saldico ay gumagamit ng luxury helicopters at high living emirate using public funds. Pero hindi nila naririnig yung mga isyong nire-raise ni Sara. This is so weird. They're aware of a lot of things, but they're not so much aware of okay. Whether or not believed. Ito mas nakakaloka. Bakla kasi yung una, aware lang. Ito, nakita mo ba yung believed? Ay, oo, itong believe, yung 51 to 80. Oo. Siyempre, una-una, Popshi is an addict using Coca-Cola. Alam niyo kung ilan ang believe? 80%. 80%, pero 41% favors the situation. But I guess you know, we are such a fucked up country. Like, true. Aware, 90% ay aware, pero 80% sa kanila naniniwala na Jody Kid. Oo. Pero, bet pa rin, hindi nga to rig alpha. Ano to? This is like a survey na doesn't go out kasi this is the honest survey. Honest survey. Ito yung honest survey.
Ito yung mga nasa politiko mismo. Correct. Hindi din pinapalabas sa media. Oo. This survey is never gonna be published, guys. This is never gonna be published. Okay? And like I said, ito yung kinonduct from ano nga yung date? Bakla. December 2 siya na-complete, November 6 to 21 yung field work. November 6 to 21 yung field work. So, naniniwala rin yung mga tao na nina-account daw ni Popsi at ng kanyang mga kaalyado ang pera sa flood control projects. 78% ang naniniwala. Kaya pero, you know, you have to listen to this survey kasi ganito tayo ka-fuck up mag-isip. Sa totoo lang ganito tayo ka-fuck up mag-isip. Now you know why. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Because the survey also shows na okay naman yung satisfied naman sila sa trabaho nila. Malaki yung satisfied sa trabaho nila, even under dito kay Bongbong. So Filipinos will only be these issues na alam nilang mali will only affect them if it actually affects them, their lives. That is the more rational way to interpret this. So hindi wala sila pakialam kahit tumaid dyan si Bongbong sa harapan ninyo. Manditiri sila. But the thing is, at the end of the day, hindi naman nila na-experience ang presidente. Ang na-experience nila, yung trabaho nila. Yung life nila, oo. Yung trabaho nila, kung okay pa, yung ganun. Kahit yun nga, kahit meron siya gawin ng kahit anong kalokohan. Actually, sa totoo lang, kung kung makikita to nila, na survey na to, this actually gives them a level of comfort na kahit anong gawin nila. Kahit anong gawin nila, carry lang. Ayan. So that is why, kaya nga challenging to. Kasi parang, how do we make it undoubtedly majority aspiration na matigil yung mga bagay na ayaw natin? Nang hindi, kasi kagaya nito, hanggat feeling nila, ayos naman yung ikita ko, steady naman yung income ko, so chill lang ako. Diba? How do you make them understand that this situation actually affects them? Actually, you cannot make them understand because if you're gonna do that, you're gonna devolve into being kakamping. Let me educate you. Let me educate you, oo. You cannot nga. Ayun, so hindi nga siya fake survey. Kung fake survey to, nilabas na to. Oo. Hindi nga siya fake survey. Hindi nyo nga ito makikita in public. Dinidiscuss lang namin to dahil may nagbigay kay Joey na isang survey firm ba nagbigay sa'yo? Survey firm, isang empleyado sa survey firm. Actually, hindi empleyado. Parang basta, isang concerned citizen na mayroong and nakita nyo na kung bakit nag-urong-sulong si Bongbong. Kasi, ang daming, hindi naman, mas maraming pabor, mas maraming hindi pabor sa impeachment kaysa sa pabor. And, actually, sa Luzon lang talaga malakas. 35%, 37 at 36% ang pabor. Pero sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Mindanao, 86% ang hindi pabor. Sa Visayas, 49%. So, ibig sabihin, hindi pa nila napipenetrate ang aking kipi. True. Kaya kita mo, ang bigay nila ng ayuda madalas, saan? Mindanao. Kasi, ang lakas ni Sara, can you imagine? 28%. Actually, yung Visayas, parang nakukuha-kuha na nila. 28% kumpara sa Mindanao na 5%. Pero maliit pa rin yun. So, ibig sabihin, kaya nag-urong-urong sulong yan, nakita nila to, ay puta. Pwede, baka magkakas ang mga tao. Diba? Kasi nailabas na nila lahat ng gusto nilang ilabas kay Sara
Baka ganito pa rin. Actually, pareho sila ni Bongbong. Ilalabas na lahat ng lahat na narinig tungkol kay Bongbong. Na ilabas na. Ganun pa rin, parang ganun pa rin yung mga karamihan ng tao. Lalo na kay Sara. Kasi mas mataas yung favorability ni Sara. Lumabas na yung mga, kung ano nung pinagsasabi nila kay Sara, ang reaction pa rin ng mga tao ay, okay. True. Ganon. Ang layo pa rin sa tipping point, di ba? Yung kumbaga parang, andyan na lahat na ng issue, lahat ng kontrobersya, nandyan na. Pero ang layo-layo pa rin sa tipping point. Malayo talaga siya. Kaya nga, pero kung makikita mo yung EDSA ng BBM supporter at EDSA ng mga Duterte supporters, makikita mo na mas maraming tao sa EDSA ng mga Duterte supporters. At mas mukhang organic. Yung dalawa walang show. Yes. Oo naman. Hindi, at saka yung ang tawag dito, yung to be able to sustain the event for several days na continuous yung flow ng tao. Ilang araw sila? 7 days, sunod-sunod. Walang patid. Ang BBM? Hindi, yung sa EDSA. Wala kang pakialam dyan. Alam ko na yan. Yung kay BBM. Ay, hindi. Nag-start yun ng 1:00, tapos na ng 6 p.m. ng December 7. Wala, na-disperse na yung tao after ng 6 p.m. So, ayun na nga. Di ba? Na parang protect BBM, ganyan. Ay, naku, Joey. Kasi yung sticker na design ng sticker. O, pinapagawa. Nahirapan siya dun sa ganun. Yung, kasi kamay. Nahirapan siya. Ay, ibabay niya kaunti. Kasi mahirap yung yun daw yung pinakamahirap i-drawing sa lahat, yung kamay na ganyan. Ah, talaga? Oo, ayun. So anyway, pero yung trabaho naman na niya. Sandali. Sa madaling salita, nabasa niyo ba yung sulat ko dati na nasa deadlock? Nagets yun na. Oh, hindi ko pa nababasa itong survey na to, ha. It's just like intuition and some background knowledge of what's going on. Naka-deadlock, no? Deadlock ngayon. Ngayon, kaya gusto nilang itong mga may tactical alliance, ang BBM administration, itong Makabayan Black, si Rizzo Ontiveros, atat silang ipa-impeach si Sara bago mag-2025 elections. Bakit kamo? Dahil pag hindi nila nagawa yan, wala na. Tapos na ang boxing. In as much as, kumbaga, yung downside ng survey is that malayo tayo sa tipping point. Pero at the same time, I'm pretty sure they're going to take it as a threat then that despite all the issues being thrown at Inday, hindi rin nagigiba yung favorability niya. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, bongga na, tinanggalan siya ng budget, tinapyasan siya. Ibig sabihin, tinapyasan niya ako ng budget. Tumataas pa yung favorability ni Inday. Kasi wala ka ng issue. And yung budget naman niya, normal budget lang yun na kailangan ng resibo eh. Yun yung, di ba? Hindi mo naman siya maano dyan kasi hindi naman confidential yun. And less mistake. Kasi ganyan sa government, more money, more mistake. Simple as that. It's the ano tong law na ito, yung things will, I forgot. Anyway, so ngayon, lahat na ng issue nila, actually, lahat ng issue nila kay Inday, actually, kinumpile nila at nilagay nila doon sa impeachment. Kaya nga, yung nagpro ng tantrums, nag-meltdown in public. Sabi ko nga nung binasa ko yun, eto na yun. And actually, sa totoo lang, medyo sobrang yung desperate attempt na yung impeachment. So that is why, kung walang mangyayari dyan sa impeachment na yan, yari talaga sila. Well, pag ma-survive yan ni Inday, I think they will push it. Ano pa? They will push it. They will push it. Kasi kailangan mangampanya ni Chel Jokno. I'm pretty sure isa sa magiging lawyer. Correct, oo. Yung maghahag ng spotlight yan, Yes.
This is Maghahag ng politics. spotlight dyan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, di ba, we are watching high politics. Okay? Siya high politics kasi this concerns survival. Kaya siya high politics. Survival ng mga politiko. So ngayon, si Sara, kailangan... Sabi niya, I'm amazed how GMA remove ERAP kung ganito ka na. Actually, hindi naman si GMA ba yung major force? No. Hindi naman si GMA yung major force nun eh. No. It's not GMA. Nagkataon lang na GMA is the successor. Pero I don't think siya yung prime mover nung ano. Kaya nagkaganon dahil yung mga traditional elites, businessmen, church, mainstream media, ay nag-connive. Na ayaw na nila kay ERAP kasi syempre may mga interest silang nasasagasaan, etc. Nag-connive sila. Kung hampas lupa ka lang, wala naman sa history ng Pilipino na yung mga hampas lupa successful na nakapagpatanggal ng mataas na leader. Tayo mga hampas lupa, shout lang tayo dyan. Pero ang totoong may kapangyarihan para magtanggal dyan is the traditional elites. Because they have the money, they have the power, they have everything. Correct. Ang revolusyon ng mga hampas lupa, natitegi yung leader. Correct. Wala naman sa mga Pilipinong ganong, you don't have the French Revolution spirit. As simple as that. True. Kaya nga sabi ko, may nagtanong sa akin, sabi niya gano'n, kung ayaw nila tayo samahan, okay lang, tayo na lang, ganyan. Merong parang, yung nag-express ng sentiment na sa akin na gano'n. Sabi ko, actually sa totoo lang, kung gano'n lang rin pala ang gusto ninyo, freedom of expression lang pala gusto niyo, masaya na kayo eh. So, ibig sabihin, wala ka talaga intention to re-revolutionize things, di ba? Wala. So, parang inaano mo na, kung ayaw mong isama yung mga dapat isama para maging para maging successful para makapagbuo ka talaga ng meaningful change, hindi po pwede yung hindi po pwede tayo. Kaya nga ito, halimbawa si Inday pumalit. Si Inday makikipag-compromise din yan sa mga, syempre, hindi mawawala yan kung hindi gumalaw ang traditional elites. You have to be realistic, guys. Pag gano'n na nangyari, si Inday, magkakaroon din siya ng compromise dun sa mga tao. Concession. So, parang, kaya nga, you have to lower down your expectations. Hindi po, you have to understand how power works in the Philippines. And if you don't know that, you will up for some great disappointments or niloloko mo lang sa Inday is never the solution to the problem of the Philippines, Let's just make it clear. Inday is not the solution sa lahat ng problema natin sa Pilipinas. The most that Inday can do, let's say, kunwari, in the future, maging leader si Inday or whatnot, ganyan, she can facilitate at least kahit papano on how we can understand the problem and how we can address the problem. But for it to be the ultimate solution, no. Hindi yun ganon. Kaya nga you have to set expectations, right? Magkakaroon din yan kaya nga maganda nga ngayon na walang kakampi si Inday, no? Para nakikita natin, para itong si Digong, no? Na walang utang na loob kahit kanino. Diba? So, parang, siguro in a way sa INC, but hindi mo ako natatakot sa INC, alam mo yun? Parang, INC is the least of our problem, to be honest. Alam mo yun, parang, true. Kung gumingi man ng concession INC, ako sabi ko, Diyos ko, bigay nyo na, Diyos ko na yung INC naman niya. At least may konsensya kasi maka-Diyos di ba? Hindi, ako kasi, at least, INC, nakikita mo saan nila dinadala yung kung ano man. May track record of development and progress, di ba? Yung mga INC nakikinig dito, hindi ko kayo binubola. Sinasabi ko lang totoo. Nakikita naman namin. Di ba? Pumunta kayo sa eskwelahan nila. Ganda-ganda na eskwelahan nila. Same way kay OJC. Di ba? Naloko nga yung mga ganda-ganda. Kay OJC compound na parang ganda pala dito. Ang ganda pala ng Jose Maria Cali. The same way with INC, nakikita mo na, ay, Diyos ko Lord, nung tinunam yung mga simbahan nila, hindi nila tinitipin yung kanilang mga nakikita, you know, yung kanilang business na mga Muebles, going, no? You know where the nation is going.
And they all wanted is to be left alone in their practice. Their affairs. Totoo. By the way, kasi I'm pretty sure na na nag-declare na yung INC to support ang sinabi ng INC is they are supporting the position of the president that impeachment is not helpful for the country. It's not gonna bring any good to our country. So ngayon, yung rally ng INC is premise on that. Ganon. So ngayon, syempre, yung mga ibang mga politiko who doesn't want to yung who doesn't want to offend INC and doesn't want to offend the president, ang take nila doon, like for example si Chis Escudero, sinasabi niya na hindi kasi ang supportive ang INC sa BBM administration kasi they are supporting his stand. Ganon. Eh di parang parang ang kwentong bakla. Wala tayo magbaklaan. Parang ano ba, Bex? Parang wag mo kami gaslight. Narinig namin lahat. No, ito si Chis, no? Oh, parang ano ba akala mo? Wala kaming ganun kami kahirap, wala kaming access. Kasi namin ng Pangulo. Yung, Bex, ang linaw-linaw nung sinabi. Binasa pa namin, pinakinggan pa namin. Diyos mio. Anyway, ang sena kasi dyan, ang INC, if you're just gonna look at the history, no? Correct me if I'm wrong, kayong INC o kung anti-INC man kayo, hindi nila iniwanan yung mga sinuportahan nila. Si ERAP, hindi nila iniwanan. Nagpa-EDSA 3 ang INC. At yung INC, naalala niyo yung EDSA 3? EDSA 3 happened May 2002, which is several months after EDSA 2. EDSA 2, oo. And actually, mas maraming tao yun. Mas maraming tao yung EDSA 2. EDSA 3. Ay, EDSA 3. Di ba hindi nila iniwala sa ERAP? Kaya sabi ko, kita mo, binaboy-baboy na ng tao si ERAP. Natanggal na ng revolusyon ng INC. Diba? But they stood by him. They stood by ERAP. Kasi, parang palabra de honor. I don't know much about INC, no? Pero that's how I read it. It's like palabra de honor na ito ang sinuportahan namin, sinuportahan ng grupo. So hanggang dulo. Parang ganyan, di ba? Hanggang dulo tayo. Sinuportahan namin ang parang ano kasi yan, sinuportahan namin ang pagka-presidente niyan. Hanggang dulo tayo. Diba? Ayusin yun, hindi naman tinapos yung impeachment, ganyan. So, ngayon, kay VP Sara and President Marcos, they are put in a bind because INC supported both. Nag-gets mo na, supported both. Ngayon, magaling yung pagkakaposition ng INC. Correct. No. Hindi nila nilalabanan si BBM. Bagkus, ginamit nila yung sinabi ni BBM in order to make a stand against the impeachment of... Yes. Correct. Bigyan ng corona ang INC. Correct. Talaga, ayan na. Ang tawag dito, yun nga, kasi yung do sa part na yung INC hindi mangiiwan kinembular ganyan. The way they phrase their the way they phrase yung kanilang stand is basically putting INC BBM in a situation wherein don't give us a reason para iwanan ka. 'Di ba? Ganun yung kembot nung INC. Do not give us a reason para iwanan ka. Ayun. So, well, it's up to the president kung gaano niya ipupush yung kanyang position. And if the president is not going to push for his position, he's actually, pushing INC away. Kasi INC supported him because of palabra de honor, because of ganyan. Now, if you're not gonna be true to your words, if you are not gonna be true to your words, then INC would not have any choice. Kasi they cannot support someone
who is not true to his words. Diba, Cheese Escudero? Ayun. Ganarn! Ganarn! Ayan. So ngayon, ang tawag dito, may mga kumukontak sa aking mga taga-INC, no? Sabi ng ganun, Miss Joey, chill lang kayo. Meron lang kaming mga ginagawa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Yung sinabi ng INC na yan, gagawin yan.